Let us pray. Let us ask the Lord's blessing. Lord, once again, we thank you for your goodness to us, allowing us, Lord God, to be renewed in strength and to be here, Lord God, to gather with your people, to be one, Lord God, with your word. And we pray that the Holy Spirit may work in our hearts, that you will once again open our minds to the truth of your word, that it may truly bring renewal, transformation in our lives so that we may truly grow more in Jesus Christ. This we entrust to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Doctrine and life. Okay? Ilang beses ko na siguro itong nabanggit ever since nung ako po ay nag-start dito, na ituro ko na ito at naipaalala sa inyong lahat. Okay? Pag sinabing nating doctrine, ito ay katotohanan ng salita ng Diyos. Minsan kasi, pag sinabing doctrine, madalas naisip natin kaagad, hindi para sa akin yan, o iba na kapag pinag-uusapan ay doctrine. Minsan parang natatakot tayo sa word theology, doctrine. Okay? Ang iba naman, wow, doctrine. Okay? Gusto ko yan. Pero at the form of spiritual pride naman. Okay? Knowledge and truth of the truth is important dahil tayong mga mananampalataya ay dapat lamang din na lumalago sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po tayo naririto every Sunday, we attend Bible study, we read the Bible, we study the Bible, dahil importante po that we grow in the Word of God. Pero mahalaga din na hindi kayo mahulog sa dalawang example na aking nabanggit, ang isipin na mahirap maunawaan kapag doktrina ang pinag-uusapan, at ang mahulog sa spiritual pride dahil ikaw ay lumalago sa kaalaman in terms of doctrine. Okay? God's truth. Okay. Ito po yung pinakasimple na understanding na dapat ninyong maalala kapag pinag-uusapan po natin ang salitang doctrine. God's truth. Katotohanan ng salita ng Panginoon. Okay? Theologically, sabi po ni Grudem sa kanyang book, yung doctrine po daw, sabi niya, what the whole Bible teaches us today about some particular topic. Okay? So parang ini-specify po daw kapag sinabing doctrine, kaya pag sinabing systematic theology, systematic doctrine, may particular topic, for example, doctrine of the Bible, doctrine of the Word of God, doctrine of Christ, doctrine of man, doctrine of sin, and so on. At ang salita ng Diyos ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga katotohanan ito. Dahil ang basihan po natin in doctrine is God's truth. Yun lamang po yun. Okay? God's truth about the things we know, we need to know bilang mga mananampalataya. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, biblical doctrine can be defined simply as God's truth. And apart from His truth, we could know nothing about Him or anything about ourselves spiritually, or how God looks at us, or what He wants us to be or to do. Apart from doctrine, there could be no basis for obedience, faith in God, or love of God, since we would know nothing about Him. Kaya po importante po yung doctrine. Pero mahalaga na makita din natin ang other half ng doctrine, which is life. Bahagi ng God's truth ay hindi lamang pagtuturo sa atin ng katotohanan, kundi bahagi din ng salita ng Diyos ay ang exhortation o mga paalala kung paano tayong mga mananampalataya dapat mamuhay ayon din sa katotohanan na ating natatanggap sa ating Panginoong Diyos. So there is a revelation of truth, pero yung revelation na ito dapat po na isa sa buhay. Doctrine, truth, okay? Life, obedience, sa katotohanan na ating natatanggap sa Diyos. Marami na ako nakausap, nakasama, na-experience, na makita, na ang akala nila kapag marami na silang alam ayon sa basihan, okay, silang alam, iyon ang basihan nila ng paglago nila sa Diyos. Marami pong gano'n, ano? Thinking nila, when nabasa ko na yan, nabasa ko na itong libro ito, naaral ko na yan, napakinggan ko na yan, ang thinking na marami, yun yung basihan na, ay, lumalago ako. Okay? But hindi po. That's just half of it. Mahalaga na makita natin ang paalala ni Paul in 1 Corinthians chapter 8, verse 1. Knowledge puffs up. Okay? At mahalaga ang paalala ni Paul sa verse 2. If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. Medyo malalim po yung English po sa ESV, pero sa New Living Translation, sabi po doon, anyone who claims to know all the answers doesn't really know very much. Kung akala mo, alam mo na ang lahat, actually in reality, wala ka pang alam.
In reality, ako po, I've been studying the Bible for 20 years na. Dahil 17 years na po akong pastor, tagal na rin po akong Christian, for 23 years na akong Christian. I've been reading, studying, but every time I go to the Word of God, isa lang ang alam ko, ang dami ko pang kailangan matutunan. Napakalaki po ng library ko. Ang laki po ng library ko. Ang dami ko pang hindi nababasa, ang dami ko pang hindi naaaral. During Shepherd's Conference, while listening to all of those teachings, sabi ko, Lord, these are new. These are great things na ngayon ko lamang napapakinggan. So, kapag tingin mo, alam mo na ang lahat, that's a danger. Kaya nga dapat makita po natin na sabi nga po, paalala ni Paul, anyone who claims to know all the answers doesn't really know very much. We are to be humble because the Word of God is napakalawak po ng Word ni God. Napakalawak po ng Word ni God. Kaya kailangan po nating makita, tayo po ay ma-humble na, okay, kailangan ko pang matuto palagi. Actually, marami po mga seminary graduates ang nahulog na sa pride, thinking they know much na. Kaya nga nung isang beses, si Pastor Nathan Hutchison, isa po siyang pastor, actually bumalik na siya sa US. Ako po yung nag-drive para sa kanya. Sabi ko, I'm praying to study in a seminary. Sabi niya, you study na lang on your own. You study on your own because it will just produce pride. Kasi marami siya na-experience sa mga estudyante niya in Phoebias na parang, porket nakagraduate na ng college, sa Bible school, marami nang alam. In reality, ako po'y graduate ng MA. But in reality, ay graduate ako ng MA, ang dahil ko pa rin pong hindi alam. Kaya gusto ko pa rin mag-aral until now dahil marami pa pong mga bagay na kailangan pang matutunan. Kaya mag-ingat po tayo. Maraming Christian na rin ang may malaking akala na by growing in knowledge, they are better na at growing na. But that is just the half of it. True knowledge of the truth, tunay na karunungan sa katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat nakikita din sa ating buhay. Doon natin ngayon malalaman kung talagang may kaalaman ka sa salita ng Diyos. If it is lived out, na isa sa buhay, doctrine and life. At madalas makikita ang katotohanan na ito sa buhay mo, sa family. In my own experience, in my own life for 17 years in the ministry, sa dami ko na rin po mga na-counselor, nakita at nakilalang mga tao, makikita po yung tunay na buhay sa family po. Paano ka sa family mo? Hindi pa nga sa church eh. Okay? Kasi dito sa church, pwede kayong magmukhang anghel. Di ba? Para kayong mga, ngayon nga, parang lahat kayo, parang mga anghel. Oh. Parang lahat kayo may mga halo eh. Okay? Pero sa bahay, may malaking sungay naman pala. Ibig sabihin, hindi isinasabuhay lamang yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi nga, at home, siyempre, kilala mo na yung mga tao doon, tanggap nila kung sino ka. Hindi ka minsan pagkasabihan, nahayaan ka na lang dahil sila din may kasalanan, sila din, ganito yung pamumuhay. So parang dito sa bahay, okay tayo. But in reality, at home, makikita kung sino ka talaga. Doon mo actually dapat tignan yung basihan mo. Dahil dito sa church, pwede ka naglilingkod ng buong puso. But yet at home, iba yung pananalita mo, tamad ka pala doon, alam mo yun, magagaliting ka pala doon, o kaya kung ano-ano mga bagay na ginagawa mo sa pamilya mo. Kaya mahalaga na inyo pong tignan ito. Tunay mo nga ba na isa sa buhay ang katotohanan ng salita ng Diyos? Ikaw nga ba ay example ng katotohanan at buhay sa iyong tahanan? Malinaw ba na ang bawat natututunan ninyo sa ating pag-aaral, every Sunday service, Bible study, prayer night, sa mga seminars, conferences, at iba pang teaching opportunities, ay na-apply sa inyong buhay? You have to check. As I grow older, although I'm still young, I do look old. Pero nakikita ko na po yung problema talaga ng tao eh. Alam mo, hindi po tayo kulang in terms of the truth. We are so blessed to hear the truth of God's Word. At nakakapakinig po tayo ng magagandang preaching. Alam po natin kung sino yung mga dapat nating pakinggan. And we are saturated with the truth of God's Word. Ang problem po natin ay ang ating buhay. Application. Parang ano yan eh, parang Pilipinas. Marami tayong law, hindi naman problema ang law eh. Ang problema ay kung naipapatupad yung law natin dito sa Pilipinas.
Parang tayo, ang dami natin napapakinggan na truth, pero ang magiging question, na i-apply ba ito? And we have to be particular po sa bagay po na yun. Kumbaga dapat talagang suriin natin ang ating mga puso at ang ating mga sarili. Darating po ang Panginoon, hindi po natin alam kung kailan, pwede ngayon na, di ba? Makikita ba tayo ng ating Panginoon na tunay nga bang ating ina-apply ang lahat ng katotohanan na Kanyang ibinibigay? Sabi nga sa James 1:22, be doers of the word, not hearers only. Minsan magaling lang tayo makinig eh. Pero kailangan po na makita natin that we are the doers of God's word. Mahalaga na makita ninyo ito sa inyong buhay. Lumalago in truth at isinasabuhay ang katotohanan na ito araw-araw. Ito din yung paalala ni Paul kay Timothy in 1 Timothy chapter 6 verse 2 sa last part po. Basahin ko lamang po sa LSB, teach and exhort these things. Ito po yung command ni Paul kay Timothy. Na sinasabi ni Paul, magturo ka ng katotohanan, that is teach, at i-exhort mo sa kanila kung paano ito isasabuhay. Yun po yung exhortation. So exhortation is about how we are to apply the truth of God's word. Paano ko ba isasabuhay ang mga katotohanan ito? Teach and exhort dito po sa 1 Timothy 6:2 ay imperative. Ito po ay command. Ibinigay ni Paul kay Timothy na ito ay iyong gawin sa church na iyong pinaglilingkuran. Ito ay command hindi lamang para kay Timothy, pero para po sa ating lahat ito, para sa aming mga pastor. Naalala ko lamang yung teaching ni Abner Chow about preaching. Pastors must remember 3 questions in preaching. Paalala niya sa aming mga pastors that time. Ano po yung mga questions po na yon? What, how, what now? Mahalaga po yung 3 bagay na yon when we preach. Kasi kailangan yung matutunan and then how, and then at the same time, yung pinaka-ending ng preaching at bahagi ng preaching, what now? Pag walang what now, sabi nga niya, you failed in your preaching. You are just teaching. Wala pong exhortation. Sabi nga ni John MacArthur, teaching without exhortation is not biblical. Kaya nga palaging may application tayo sa bawat truth na ating inaaral sa salita ng Diyos. Mahalaga ang truth at mahalaga ang life sa buhay po ng isang Christian. Pero mahalaga na mapaalalahanan ko kayo na ang truth, ang tuon nito, ay hindi lamang matuto kayo ng katotohanan, kung hindi ang mabago ang inyong mga puso. The problem is the problem of the heart. Yun po yung pinaka-problema nating lahat eh. At every time we listen to the Word of God, ang tuon po nito ay hindi lamang isip natin, ang tuon po ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang ating mga puso. Dahil sa puso, nanggagaling ang lahat. Diba? Lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan, doon ito lahat, diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi for you to grow in knowledge lamang, pero para makita ninyo ang laman ng inyong mga puso. So when we listen to the truth, we look in our hearts. Lord, totoo itong sinasabi mo patungkol dito. Ano ito para sa akin? Kaya makita ninyo ang katotohanan kung sino ang Diyos, makita ninyo kung kayo ay nalalayo na sa Kanyang katotohanan, at dapat kayo ay tumugon ng may pagsisisi at pagsunod sa kalooban at nais ng Diyos. Truth and life. Kaya ako nagbigay oras sa katotohanan patungkol sa doctrine and life, dahil ito din po yung tuon ng writer sa Hebrews sa mga taong kanyang sinulatan. Marami na po siyang naihayag na katotohanan patungkol sa supremacy of Christ. Mga halimbawa ng pananampalataya ng mga mananampalataya before in Hebrews chapter 11. Patungkol sa katotohanan na kanilang nararanasan na pagtutuwid o discipline ng Diyos na ito ay para sa kanilang paglago at kabutihan. So, marami ng truth from chapter 1 to chapter 11. Ngayon dito sa verse 12 of Hebrews chapter 12, siya po ay mag-i-exhort sa mga Hebrew Christians na ito ngayon ang inyong dapat gawin. From teaching to exhortation. Kaya nga ang simula ng verse 12 is the word therefore. Every time na nababasa ninyo ito sa Bible, ang writer ngayon ay nag-shift to exhortation. So may truth, therefore, ito yung dapat mong gawin. From truth to application. From knowing to doing what God wants us to do.
Yun po yung shifting. Yun po yung dapat na makita natin. Kaya ating basahin po yung ating passage in Hebrews chapter 12, verse 12 to 17. Pero aralin lamang po natin yung unang dalawang verse sa umagang ito. Sabi po dito in Hebrews 12, 12 to 17, "Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Strive for peace with everyone, and for the holiness, without which no one will see the Lord. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. That no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. For you know that afterward, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no chance to repent, though he sought it with tears." Yung ating pong outline ay simple lamang. Hatiin po natin ito sa tatlong bahagi, which is yung verb po na command. Okay? Strengthen, straighten, and strive. Okay? Strengthen those who are weak in verse 12. Straighten your walk in verse 13. And strive for peace and holiness in verses 14 to 17 na ating aaralin po next Sunday. Mainly, ang tuon natin sa passage na ito ay dalawang command words na ginamit ng writer. Okay? Strengthen and strive. So, tignan po natin yung una. Strengthen those who are weak. "Therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees." Makatapos na paalalahanan ng writer ang mga Hebrew Christians patungkol sa disiplina ng Diyos na kanilang nararanasan, ngayon siya ay nag-i-encourage sa kanila na yes, may disiplina, may pagtutuwid ang ating Panginoong Diyos, pero ito'y bahagi ng pagkilos ng Diyos na kailangan nilang i-endure. Ito po'y makikita natin sa verse 7 dahil sila ay tinuturing na anak ng Diyos. You endure discipline, correction of God, dahil kayo'y aking mga anak. Hindi lamang yon, ang disiplina ng Diyos ay mabuti. Sabi sa verse 10, at ito'y maghahatid sa inyo ng kabanalan. At sa verse 11, malinaw na hinahayag ang katotohanan na malaking encouragement para sa kanila. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Kaya nga ngayon, in verse 12, paalala sa kanila, dahil sa mga katotohanan patungkol sa disiplina, "Therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees." Kung napapanghinaan kayo ng loob, nadi-discourage na sa inyong buhay bilang isa na kay Jesus, inyong tatandaan ng mga katotohanan. Mahal ka ng Diyos, ikaw ay anak niya, mabuti ang disiplina, mahirap ito pero ito'y magbubunga ng kapayapaan sa iyo at ng righteousness. Be strengthened. Kaya hindi ka dapat ma-discourage. Mahirap yung buhay natin, di ba? Madali ba ang buhay? Hindi po, marami pong challenges eh. Di ba? Mahirap po matulog. Mahirap gumising. Actually, gusto kong gumising, hindi ako magising. 7 p.m. tulog na ako. Sabi sa akin ng asawa ko, yan ang tulog ng matanda. Nakaka-encourage talaga, no? Wala na nga siya dito eh. Gising pa ako ng 1 o'clock or 3 o'clock. Okay? Kaya be strengthened. Be encouraged kahit na meron tayong mga pagsubok. Alam ko marami pang iba, hindi lamang po yun. Pero I do believe life is hard. Ang verse 12 ay kung ating titignan, ay isang race metaphor na galing po ito sa Isaiah 35. Doon po ito kinuha ng writer kung saan ang mga tapat sa Diyos ay tunay, actually, yung context po ng Isaiah 35, yung mga faithful kay God, dumadaan po kasi sila sa malaking pagsubok sa kanilang buhay. Marami ng mga hari na masasama ang dumaan, isipin mo na lang, faithful ka kay God, tapos yung mga hari, masasama. Ang hirap po nun. Mahirap po yun. Kaya nga, parang madali pa, kahit masama yung leader natin, parang okay-okay pa tayo eh. Pero noon, that time, hindi po ganun kadali. Okay? At hindi lamang yun, marami po mga false prophets at mga matitigas ang ulo ng mga kasamahan nilang Israelita during that time. Hindi lamang iyon, maraming mga ibang bayan na rin ang nagtatangka na sumakop sa kanilang bayan. So maraming challenges, maraming trials pinagdadaanan ng mga tapat sa ating Panginoon.
Ano sa tingin ninyo ang laman ng puso ng mga tapat sa Diyos sa mga oras na yon? Faithful ka kay God, namumuhay ka ng tapat, tapos ganun yung context, background mo. Di ba, mapanghihinaan ka ng loob. Kailan mo tatapos yung mga masasamang taong ito na gustong sumakop sa amin, itong mga Assyrian, itong mga Babylonian? For sure, discouraged sila, puno po sila ng lungkot at takot at napanghihinaan na ng loob na iniisip nila, bakit ganito? Tapat ako, yung hari namin hindi tapat. Masama. Kaya naman andun si Isaiah at nag-i-encourage sa kanila. At sabi ni Isaiah sa Isaiah 35 verse 1 and 2, at napakagandang bagsak sila, down sila. Sabi ni Isaiah, the wilderness and the dry land shall be glad. The desert shall rejoice and blossom like crocus. It shall blossom abundantly and rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it, the majesty of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord, the majesty of our God. Bagsak na yung sitwasyon nila, pero ito si Isaiah, nagpapaalala sa kanila na hindi, makikita mo ang glory ng ating Panginoon. Wow! Di ba nakaka-encourage po? Dahil ito ay pangako ng Diyos na meron pong pag-asa despite of that situation. At kung kanilang narinig ito, syempre hindi naman sila kaagad-agad na, okay, let's go. Okay na ako. Hindi po ganon. Pero sabi po sa verse 3, paalala ni Isaiah, may promise si God na maganda despite of their situation. Sabi niya doon, strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Bagsak sila eh. Hindi sila pinipilit ni Isaiah na, okay na kayo, dapat masaya na kayo ngayon. Hindi. Strengthened. Be encouraged. Make firm. Tumayo muli kayo. Di ba parang sabi nga, it is a metaphor of a race. Kung ikaw, di pa ako nakapag-marathon, pero nasubukan nyo naman tumakbo at napagod. Di ba yung takbo ka ng takbo, gano'n, kabataan nyo, no? Ako takbo ko ng takbo ng kabataan dahil mininakaw ako eh. Joke labang po. Kaya pala tumatakbo, no? Tumatakbo ka, in a marathon, ang una daw na makikita, sabi po ng mga experts, ang panghihina ng arms. Kasi siyempre, when you run, hindi ka naman tumatakbo ng diretso to, di ba? Parang ang weird mo na, tatakbo ka ng ganon. Tumatakbo ka with stride. Importante po yung arms. Ang weird nyo, kung tatakbo kayo nakataas ang kamay, you always stride at kasama po sa pag-stride ninyo yung arms. Dahil yun po ay nagbibigay siya ng ng puwersa na makatakbo ka ng maigi. Ngayon, makikita mo ngayon kung yung isang tao ay napapagod ng tumakbo, yung kanyang pag-stride with his arms ay medyo bumabagsak na. Yung makikita mo sa mga marathon, parang ganda na sila, napapagod na. Kasi bagsak na yung kamay. And then pangalawa daw ay nangihina na yung legs. Nawawalan ng lakas at wala ng kakayanan na makapagpatuloy pang tumakbo. Pero because of that, may pangako, may finish line na malapit na. May encouragement na naririnig. Di ba siguro kung ikaw din, kahit pagod na pagod ka, konti na lang, 100 kilometro na lang. Kaya 100 meters na lang matatapos mo na, di syempre you will be strengthened. Okay? May bagong sigla na may panggagalingan na ikaw ay tunay na magpapatuloy pa. Ito po yung encouragement. Hindi po ito tamang, tumayo ka na, okay na lahat, ang Diyos ay mabuti. Hindi. Be reminded of those truths. Unti-unti mong huminga ka, bigyan mo ng lakas, paalalahanan ng iyong sarili ng kabutihan ng ating Panginoon. Strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Dito po nanggagaling yung writer ng Hebrews. Kasi alam po niya na napanghihinaan na ng loob yung mga mananampalataya po, yung mga Hebrew Christians. Dahil sa kanilang kinakaharap na mga pagsubok, doon po sa mga tao na sumisira sa kanilang buhay na parang, bumalik ka na dati, sa dati mong ginagawa. Yung Kristo ay hindi mahalaga, hindi yan totoo. So, sila nawawalan po sila ng pag-asa. Kung saan, dito, maganda yung paalala sa kanila ng writer na, be strengthened. Actually, dalawang bagay po yung mahalaga na makita natin dito. Siya ay nagpapaalala sa kanila personally na palakasin ninyo ang inyong mga sarili.
Okay? Personally, ikaw, parang ako, no? Ngayon, ako sabihin ko sa iyo, be strengthened. Siyempre, hindi natin kaya on our own, but with prayer and trusting and dependence on God, tayo kanyang bibigyan din. Kung tayo nakadepende sa Kanya, tayo bibigyan ng kalakasan. Pero hindi lamang po ito personal. Okay? Kung hindi ito ay paalala na palakasin din ninyo ang inyong mga kapwa. Kasi sabi po sa Isaiah 35 verse 4, mahalaga po ito. Kung kukunin po natin yung context doon, say to those who have an anxious heart, be strong. Nawawalan kayo ng pag-asa? Tayo mga kapatiran, dapat sinasabi natin, be strengthened. Be strong. Fear not. Behold, your God will come with vengeance, and with the recompense of God, He will come and save you. So personally, as I read this, as I study the Word of God, I should be strengthened because of the promises of God na Kanyang ibinigay sa akin. But also, alam ko yung aking mga kasamahan dito sa church, sila din ay napanghihinaan, nawawalan ng pag-asa. Ako din po ay dapat na maging encouragement para sa kanila. Ito po isang napakagandang paalala para sa mga napanghihinaan ng lakas sa buhay na puno po ng pagsubok. Ito din ang nararanasan ng mga Hebrew Christians at ito ay naalala ng writer, kaya kanyang pinaalalahanan sila ng pangako at encouragement ng Diyos. In application, hindi lamang mga Hebrew Christians, kundi maging tayo ngayon ay dumadaan din sa maraming pagsubok. Sa pamilya, sa trabaho, sa mga pang-araw-araw na gawain, maraming sitwasyon na mahirap. Okay? Pag-travel natin, pag-commute, di ba? Para sa mga nagko-commute, madali ba? Hindi ko pa nasusubukan sumakay ng train. Niyayaya ko nga yung mga, young adults. Hindi pa ako nakasakay ng Wala ng tren. Isang buwan lang akong nawala, wala ng tren. Nagsara na sila. Magbubukas pa. After 5 years. Tapos hindi ko nasakyan. Kaya ko lang nabanggit yan kasi nagkikwento sa akin yung mga estudyante, ang hirap sumakay, nananakawan sila ng cellphone. Okay. So mahirap actually. Okay? Yung pag-travel, mahirap din yung mga kasamahan sa trabaho. Di ba? Madali ba yung mga kasamahan ninyo sa trabaho? Nakasama sila? Mga kasama sa school, na kagrupo mo pero hindi gumagawa at kasama sa project. O mga kapitbahay, o ano pa man na sitwasyon. Ang palala sa atin, doon sa maraming pagsubok na ito, strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Paano tayo ma-strengthen? Yun yung magiging question. Kasi madaling sabihin, be strengthened. Oh, I'm strengthened. Kumain ako ng spinach. So, parang si Papay, malakas na ako ngayon. Pero actually, biblically speaking, paano tayo ma-strengthen? Una, ito ay magmumula sa salita ng Diyos. Katulad ng Isaiah 35, Hindi niya kagad sinabi, be strengthened. Ang una niya sinabi ni Isaiah sa verse 1 and 2, promises ni God. Because all the promises of God is, yes, it is true. Hindi pwedeng hindi niya gawin yun dahil ang ating Panginoon ay tapat. So una, by the Word of God. Ating basahin, tignan ang kanyang mga pangako. Inyong paalalahanan ang inyong mga sarili ng inyong kaligtasan kay Jesus. Yun po yung mga mahalagang bagay na ating makita para ma-strengthen po tayo. Alam niyo kung bakit hindi po kayo strengthened palagi? It's because you do not read the Word of God. If you do not read the Word of God, wala pong encouragement palagi sa inyong buhay araw-araw. But the more you read the Word of God, the more you will see His faithfulness, His mercy, His grace, His love. Palagi niyo pong makikita ang pag-ibig ng Diyos, palagi kayo mapapaalalahanan ng kaligtasan na inyong natanggap kay Kristo Jesus. Inyong paalalahanan ng inyong sarili na may pagsubok man, may sitwasyon man, baka ito ay bahagi ng disiplina ng Diyos, in context with Hebrews chapter 12, na kailangan ninyong makita at i-repent upang maitama ninyo ang inyong lakad sa Kanya. Na-check na ba ninyo ang inyong buhay? Na ang lahat ay hindi nagkataon lamang? Na sa bawat sitwasyon, ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay upang tayo ay maiwangis kay Jesus.
Kaya may sitwasyon na pagdidisiplina. O kung wala man sin, pero tayo ay tinitrain ni God, ng Diyos, na mas lalo pang magdepende sa Kanya, mas lalo pang magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Na maraming sitwasyon kung saan nais ng Diyos na makita natin ang laman ng ating mga puso at makita natin ang pagiging makasalanan natin at ating i-confess ang kasalanan at pagsisihan ito, talikuran ito upang tayo ay lumago sa kabanalan. Maraming pagsubok, maraming sitwasyong mahirap, pero sa lahat ng ito, sabi ng Hebrews, tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay Kanyang mga anak, may pagsubok man, may disiplina man, alam natin ngayon na ito'y mabuti para sa atin upang tayo ay makiisa sa Kanyang kabanalan. Painful man ito ng todo-todo, pero alam natin ngayon dahil nabasa natin ito sa Kanyang salita na ito ay magbubunga ng kabutihan para sa atin dahil tayo ay lalago in righteousness. Ito po yung mahalagang paalala Kasi nakaka-discourage po talaga ang life Marami pong mga pagsubok po talaga tayong kakaharapin. Pero if we read the Bible and if we are reminded na mapapaalalahanan tayo palagi ng pangako ng Diyos kung sino tayo sa ating Panginoong Diyos, we will be strengthened. Kaya nga sabi sa James 1, verse 2-4, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ang reason ng mga trials na pinagdaraanan natin, sabi sa verse 4, that you may be perfect and complete. Ang tuon ng Diyos para sa atin is Christ-likeness. So be strengthened. Mahirap talaga. Hindi ko man nararanasan yung ibang mga pagsubok ninyo sa inyong mga buhay, pero alam ko mahirap po ito. But don't be discouraged. But be renewed daily by the Word of God. Yung po yan Ako nga, actually, habang tinitignan ko nga yung sitwasyon ko bilang isang pastor, hindi po madali maging pastor, but yung encouragement ko na lamang po is the Word of God. Yun yung pinaka-encouragement ko And I go to the Word of God, I am strengthened, and I hold on to the promises of God. Kaya po mahalaga, be renewed daily by the Word of God, by the promises He has given us, by our relationship with Christ, that we are now one with Him, forgiven, restored, renewed, empowered by the Holy Spirit, and being transformed by God so that we may be able to glorify His name. So yung una po na way para po tayo ay mas strengthened is by the Word of God. So read. Read the Word, study the Word. Pangalawa, paano tayo ma-strengthen? By our encouragement and example. Kung kayo ay nag-i-encourage ng inyong kapwa at may example kayo na maganda sa inyong buhay, nakakapagpa-strengthen po ito. Kaya mahalaga ang church sa buhay ng isang Christian. Dahil kayo ay encouragement sa bawat isa. Isipin nyo na lang kung wala po ang church. Di ba ang hirap? Tapos kasama mo mga unbelievers. Hindi po kayo lalago sa Panginoon. Hindi po kayo ma-strengthen in accordance to the will of God, kundi may strengthen lang kayo selfishly. Pero ang church po ay nariyaan. Dahil kayo ay encouragement para sa bawat isa. Naisip ba ninyo kung kayo ay mag-isa at walang kapatiran na magpapaalala sa inyo ng salita ng Diyos? Magpapakita ng care, ng love, ng understanding, ng may makikinig sa inyong mga concerns at nauunawaan kayo? Hindi ba't napakalaking encouragement nito? Di ba? Na nandyan kayo. Ako, when I talk to Pastor Oscar, kasi mainly si Pastor Oscar yung mas madalas kong kausap in terms of my accountability, napakalaking encouragement po ito sa akin. When we meet, I open up my concerns, mga struggles ko in life. I open up my sin, ito struggle ko, Brother Oscar, can you pray for me? Kapag hindi na tama, i-remind mo ko about my life. Maging kay Pastor Bob, I would always write to him reports. I would give report about my life, about our struggles. Andun may encouragement po coming sa kanila.
Hindi ba't ang sarap na makita at maranasan sa iyong buhay na hindi ka nag-iisa? Hindi lamang na nandyan yung asawa ko na nagsasabi na yan ang tulog ng matanda. Yun, nakaka-encourage talaga yun. Kaya tuloy hindi ako natulog ng maaga. Natulog ako 1:30 na kanina. Okay, 1:30 na ng umaga. Tapos nagising ako ng 4:30. Diba? Na sa bawat pagkakataon, may pagsubok man, may sakit ka man, may problema kang pinagdaraanan, may nananalangin sa'yo. Hindi ba? Na may nananalangin sa'yo, may nag-iisip sa'yo. Napakalaking encouragement po yun. Hindi ba't nakaka-encourage na may honest kang kapatiran na kausap na kung mali o kasalanan ng iyong ginagawa, may magko-correct, magre-rebuke sa iyo at magtutuwid sa iyo, magpapaalala sa iyo na magsisi ka at iharap mo ito sa Diyos na, at may kapatawaran sa Kanya. Di ba napakagandang paalala yun? Even rebuke or correction is a way of strengthening dahil bilang mga Christian, kapag tayo po ay kinokorek, blessing po yun. Kasi ang tuon naman po natin as Christians is to be like Christ eh. Yun po yung tuon natin. Kaya kung ayaw niyang correction, na pag kinokorek kayo ng asawa ninyo, ng mga kapatiran ninyo, ng self-servant ninyo, ayaw po ninyo yun, hindi kayo mai-strengthen. Mai-strengthen yung pride ninyo. Tapos lalo kayong malalayo lamang sa Panginoon. Hindi kayo lalago kay Kristo. Yun po yung magiging resulta noon. Pero our brothers and sisters are given to us by God to help us to grow more in Christ likeness. Kaya ang iron sharpens iron. Sa kanilang tulong, panalangin, payo, paalala na mula sa salita ng Diyos at pangako ng Diyos, ano ang inyong magiging magandang tugon? Be strengthened. Okay? Strengthen your weak hands. Make firm the feeble knees. Word and fellowship. Napakahalaga po nito sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi po pwedeng wala po ito. Kung Christian ka at word ka lang, tapos walang fellowship, you may not be a Christian at all. Wala pong Christian na mag-isa. Kaya nga ang isang Christian na saan? Bahagi ng isang church. Bahagi siya ng body. Hindi po siya yung body, siya yung head. Hindi po, may head, may body, yung Christian bahagi ng body. Yun po yung isang Christian. Kaya po tayo nasa church, hindi para lang masabi sa Diyos na nag-attend ako ng Sunday, para attendance lang. Pero ang church ay means of grace ng Diyos upang tayo ay makarinig ng Kanyang salita para ma-encourage, ma-correct, ma-rebuke, maitama at lumago sa ating pagkilala sa Kanya. Ang church ay means of grace ng Diyos upang ating makasama ang iba pang mga hinirang sa kaligtasan, upang magsilbing encouragement sa atin, example sa atin, maging kagalakan natin, maging instrument para sa ating paglago kay Kristo Jesus. Nakaka-encourage po. One time, nag-uusap kami ni Pastor Oscar at kinikwento niya sa akin. Yung wife niya kasi is a self-servant, si Sister Joanne, at ang bigat po talaga ng mga cases niya. At nalulungkot ako doon sa mga, alam mo yun, mga kaso. And then, sabi ko sa kanya, lahat naman tayo, we have that. We have our own cases. But, sabi ko sa kanya, those are just minimal things. Mas marami sa church ang nakaka-encourage na nakikita natin na lumalago. Mas marami sa church na nakikita natin na sila ay lalong nagsasubmit sa ating Panginoon, mas lalong naglilingkod. Dahil marami sila. Nakaka-encourage po yun. Doing our outreach na wala ako, encouragement sa akin yon. Di ba? You're doing it on your own, wala ako, wala na instructions ko. Ibig sabihin, you're growing. Dati lahat, nakadepende kayo eh. Anong gagawin namin, Brother Jay? Tanda-tanda mo na. Pero you have to guide them, o ito, ganito ang gagawin, o ito yung susunod, o ito yung gagawin. Siyempre, yung mga bagay na nakikita mo ngayon na hindi mo na ginagawa dahil ginagawa na ng kusa ng ating mga kapatiran at ginagawa nila ng may kagalakan, malaking encouragement po yun. Kasi ito po yung paglago. Malaking encouragement po ang bawat isa. Na mas lalo ka mag-i-encourage na maglingkod pa. Mag-aral pa ng maigi, magturo pa sa salita ng Diyos ng buong katapatan.
Kasi nakikita ko in my preaching na ang salita ng Panginoon, hindi ako, kundi ang salita ng Panginoon ang nakakapagpabago lamang sa inyo. So narito tayo sa church, hindi para lang umattend, pero para maging blessing din sa ibang mga kapatiran, upang maging encouragement sa kapwa, upang magamit tayo ng Diyos sa iba, na mapalakas sila sa kanilang lakad sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pagpapakita ng pag-ibig sa kanila. Reminder, maaaring ang iba isipin, parang hindi ko naman nararanasan yan. Kasi may mga ganun, Brother Jay, encouragement pala sila. Bakit parang hindi? Mahalaga din na ikaw ay kumilos din na maging blessing sa iba at hindi lamang nag-aantay sa iba. Ganun po yun When I started in higher up, ganun din po Naisip ko, parang walang pumapansin sa akin. Naisip ko, hindi, ako ang papansin sa kanila. Ako ang mas magiging available. Kapag may hininging tulong, nandun ako kagad. Kahit hindi hinihingi yung tulong ko, nag-volunteer ako. Anong pwede kong maitulong? I build relationship with others. Alam mo yun, yung feeling na may sports fest, at sila yay! Tapos ako walang kasama. Wala akong kaibigan pa. Pero nandun ako. Ibig sabihin, I don't wait for them, I act to build relationships. And after that, nung nakita nila ako, hindi ko lang kung nakwento ko na sa inyo yun. Sports fest yun, sa may UP yun, tapos may isang, yung may laro, yung anong tawag doon? Tug of war. Malakas yung kalaban namin, nahila kami, sumubsub ako sa putikan. Di ba nakaka-encourage? Wala ka na nga, di ba wala ka na nga kaibigan. Pero after nun, alam niyo, binigay ni God ng opportunity yun para may maawa sa atin. And then after that, may dala ka bang extra na damit? Doon ko naramdaman na ngayon yung concern. May CR doon ka magpalit. May tubig doon. Maligo ka, baho mo. Joke lamang po yun. Pero it was an encouragement. And then after that, after ko magpalit, kasi last game yun Last game yun. Paglabas ko, nagtanong sila sa akin, saan ka ba umuuwi? May masasakyan ka ba? O dito sabay ka kay brother dahil dun siya patungo, papunta ka ba ng Fairview? Yes. Sige, sakay ka dito, bababa ka dun sa kanto. Joke lang. Pero yun nga it starts with those things The Lord will make it, parang weird yung experience ko, but after that, naging part na ako ng fellowship. Build a relationship with others. Alisin din natin yung worldly thinking na group or friends lang, may circle lang, okay lang iyon, pero always widen your circle. Hindi yung kami-kami lang. Okay? Parang yan birds of the same feather flocks together. At ang problem actually with small circles, nagiging spiritual pride. Nahulog po ako dyan I have my own group before in Haira, and having a small circle produces pride. Parang ganun yan Ay, sila ganyan. Ay, mas mabuti pa kami. So, minsan magtitingin, mas spiritual kami kaysa sa kanila. No, you widen. You don't stay in a small circle. I'm not saying na walang small circle. May small circle. Pero widen it. You widen it. Lumago ang hierarchy regarding that. Ang laki ng improvement nila pagdating sa ganoon. Kasi makikita mo yan Dati, may cells lang yan. Kasi maraming cells. So mainly, yung mga cells, sila yung mga close. And then, ang ginagawa nila, nag-intercell sila. Ginagawa ng intercell na ito, kunyari daw, from Fairview ka, lahat ng mga taga-Fairview, magmi-meet yan. Magdi-dinner, magko-coffee, magpe-fellowship sila, gagawa sila ng paraan. Yung mga taga-east, yung nandun sa mga sa area ng Ortigas, magmi-meet din yan. So, ibig sabihin, they're widening their circle. Hindi lang sila sarili, may grupo pa rin sila, hindi naman nawawala yun. You would see them together, but they widen it. At ganun din po tayong lahat. I-widen po natin yung ating fellowship. And I have learned from that na hindi maganda yun. Na parang isang circle ka lang. Kasi marami pa akong nakikitang opportunity na maging blessing, hindi lamang in my small circle,
but the bigger and wider, which is the church, na maging blessing para sa kanila. Nakukuha niyo po yun? Lalo na sa ating church, sa hierarchy, parang minsan madaling isipin, 400 sila eh. Tayo were only around 80, 90 dito sa church. Kumbaga dapat yung circle natin, tayo. Kasi yung children's ministry nila, tayo yun eh. Di ba? Yung children's ministry nila, tayo na yun eh. So, ibig sabihin, we're just small dahil in comparison sa kanila, parang children's ministry lang yung numbers natin. I want you to see that you are to be a blessing sa bawat isa. Dahil individually, bawat isa sa inyo kailangan ng bawat isa. If you have a circle, talk to each other to widen the circle. Invite others, join others, help others, and be a blessing. Why sabi sa ating passage, strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Maraming nangangailangan ng ating encouragement ng word at ng ating love. Kaya nga sabi ng writer in Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, let us consider how to stir up one another to love and good works. Buong church po ito, no? Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another. And all the more as you see the day drawing near. So strengthen. Yun po yung unang panawagan. Pangalawa, straighten your walk. Sabi dito, and make straight paths for your feet so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Isang paalala ng writer sa kanila, sabi nga, make straight paths for your feet. Magpatuloy ka na lumakad ng diretso na nakatingin lamang kay Jesus. Muli ito'y paalala na ibinigay sa verses 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. In other translation, sa Legacy Standard Bible, sabi nga, fixing our eyes on Jesus. Sa race, at kung ikaw ay nawala sa linya, ito ay hindi makakatulong para sa iyo. Diba? Nasubukan nyo naman tumakbo sa isang race. Makaka-interfere ka sa ibang runners kapag ka palipat-lipat ka, no? Para ang weird mo naman, tumatakbo ka pa, pero zigzag. Baka barilin ka. Imbis na babarilin pataas yung babarilin ka. At the same time, madi-disqualify ka. Kasi meron kang lane lamang na dapat na iyong sinusundan. At kung ikaw ay nawawala sa linya, maaaring mawawala rin ang inyong concentration sa goal na dapat mong tinitignan. Kaya hindi ka pwedeng, when you run, tumitingin sa kaliwa o sa kanan. You look straight ahead. May nanalo ba na tumatakbo na kaganyan? Tayo na kay Jesus, ang tuon natin ay siya lamang. Kung may pamilya, ang tuon mo ay si Kristo Jesus lamang. Ang maisabuhay ang kanyang buhay, ang sundin ang kanyang kalooban, ang maipakita si Jesus sa buong pamilya. Yun yung straight path lang eh. Ibig sabihin, ang life mo, nakatuon lang kay Kristo sa lahat ng iyong gagawin, even in your family, first of all in your family, si Kristo lang ang iyong tinitignan. Na makita sa iyo si Jesus ng iyong pamilya. Ang maluwalhati lamang sa iyong pamilya ay si Kristo Jesus lamang. Ganon din sa work. Ang tuon mo ay sundin si Jesus. Maipakilala si Jesus sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya at maitaas si Jesus sa iyong trabaho. Nakatingin ka lang kay Kristo. I'm doing my work but I'm fixing my eyes on Jesus. Ganon din sa school. Na sa pag-aaral mo, ang tuon mo ay maluwalhati si Jesus. Maibahagi sa iyo si Jesus sa iyong kaklase. Ang maitaas si Jesus sa iyong buhay at hindi ang iyong sarili. Ganon din sa iyong relasyon sa mga wala pa kay Jesus. Maging sila man ay kaibigan, kamag-anak, kakilala, ang tuon mo ay maipresenta si Jesus sa kanila. Kasi, straight lang iyong tingin, si Kristo lamang ang iyong tuon.
Dahil kung ikaw ay ligtas na, nagsasabi na ikaw ay isa na kay Jesus, nagpo-profess na Christian, ang tuon ng iyong lakad ay lumakad sa nilakad ni Jesus. At malinaw ito na sinabi sa 1 John chapter 2 verse 6. Anong sabi po doon? Whoever says he abides in Him, in Jesus Christ, ought to walk in the same way in which He walked. Straight lamang po kay Jesus Christ. Siya lamang din po ang dapat natuon natin sa ating buhay. Making straight the path of our feet ay ang paglakad ng matuwid na sumusunod lamang kay Kristo Jesus. May disappointment in life, discouragement, trials, mahirap man ang lahat ng iyong pinagdaraanan, nilalakaran ang encouragement na tayo ay mahal ng Diyos, anak ng Diyos, mabuti ang lahat ng Kanyang ginagawa sa atin dahil ito'y magresulta ng katwiran, kabanalan para sa atin, mahirap man ang daan, ikaw ay patuloy pa rin na lumakad na nakatingin kay Jesus at sumusunod lamang sa Kanya. Hindi po nagpapadala sa sitwasyon, kundi nagtitiwala sa Diyos. Hindi nagpapasakop sa emosyon, sa nararamdaman, kundi patuloy na itinatama ang puso at isip at inaayon ito sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos sa bawat sandali. Hindi tayo, alam mo yun, yung madaling i-shake. Nananalangin, nagpapakumbaba, hinihingi ang awa, ang biyaya ng Diyos na ikaw ay magpatuloy na makalakad ayon sa Kanyang kalooban sa bawat sandali. Kinikilala ang Kanyang pagiging sovereign ng Diyos sa lahat ng bagay at humihingi ng lakas, ng kakayanan na kahit mahirap man ang pagsubok, ang kalakasan ay nagmumula din lamang sa Kanya. Kaya naman aking panalangin na tayong lahat maging isa sa paalala na ito, na tayo ay patuloy lamang na lumalakad na nakatingin kay Kristo Jesus. Hindi sa tao, hindi sa sitwasyon na mahirap, hindi sa mundo o mga tentasyon na maglalayo sa atin sa Diyos. Kung hindi patuloy po, we are fixing our eyes on Jesus in every moment of our lives. Lastly, hindi lamang tayo nakatingin kay Jesus. Mahalaga po yung word na path. In Greek, sabi nga po, yung word po na path is trochia, which means tracks left by the wheels of a cart or chariot, which later travelers will follow. Nung ginamit po ito sa ating passage, dito po, make straight paths for your feet. So we're following Christ, but we leave a path for others to follow. At napakahalaga po ng paalalang ito para sa ating lahat. Ibig sabihin sa ating paglakad, mag-iwan tayo ng halimbawa sa iba na ang ating lakad ay lakad na sumusunod kay Jesus, na ito din ay kanilang lakaran. Ganun po dapat eh. May lumusunod ako kay Jesus, may path akong iniiwan, para kanino man yun, sila ay makasunod doon. Ang lakad mo ba sa iyong pamilya ay nag-iiwan ng bakas na nag-i-encourage sa kanila na lumakad din kay Jesus? So mga tatay, mga nanay, iyong suriin ang iyong buhay. Anong bakas ang iniwan mo sa iyong pamilya? May bakas ba sila? May bakas ba kayo na iniiwan na masusundan ng iyong mga anak na ang doon nito ay ang ating Panginoong Jesus? Bakas ng mga paa ni Jesus o bakas ng paa na ang tuon ay mundo o sarili? You have to look at it. I-check po ninyo ito. Sa iyong trabaho, anong tracks ang iyong iniiwan? Achievements mo lang ba? Kagalingan mo ba? O ang buhay ni Jesus na nakikita sa bawat araw ng iyong pagtatrabaho? Sa ating church, tayo nga ba ay nag-iiwan ng tracks na sundan ng susunod na henerasyon ni Jesus? Malinaw ba ang gospel? Nag-iiwan ba tayo ng tamang interpretasyon ng salita ng Diyos? Nagpapaalala ba tayo na mahalaga ang pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng salita ng Diyos, ng panalangin, ng fellowship, ng church, ng accountability, ng submission sa authority, at pag-ibig sa kapwa, ng fruit of the Spirit, ng one anothering, na higit si Jesus sa lahat? Yung ba yung iniiwan nating tracks dito sa church?
Na ang buhay natin ay para sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. Na para yung susunod na generation, yung mga kabataan, yung mga nasa children's ministry, nakikita nila yung ating bakas na ito'y patungo kay Kristo Jesus. Anong bakas nga ba ang ating iniwan? Sabi nga ni Boy, sa akin kahapon lamang, naalala niyo kung sino si Boy, sabi niya, I think I want to be like you, Dad. I think I will follow you. To be a Christian, yung ibig sabihin niya doon. That is our context. To live a life following God. Alam mo, isa sa mga blessing po yun na marinig mo sa iyong anak. Na I think I want to be like you. Nagwapo. Joke lamang po yun. Nakakatuwa actually na marinig po yung katotohanan na yun, na marinig mo sa iyong anak. Na hindi actually ito dahil sa aking sarili, kundi by grace, yung iniwang contracts na patungo sa Diyos, patungo kay Jesus, nakikita niya. Hindi siya, alam mo yun, hindi naman siya perfect, pero unti-unti nakikita niya sa aking buhay ang pagsunod ko sa Diyos, ang pag-ibig ko sa Diyos, ang oras na ibinibigay ko sa Diyos sa pag-aaral, pagbabasa, pananalangin, pag-apply sa Kanyang salita ng Diyos, sa pagtutuwid ko sa Kanya kapag siya ay nagkakasala, alam ko na nakikita niya yung passion ko para kay God. So every time he sins, I would always tell him, you are sinning against God. And I don't want you to sin against a holy God. And I would always remind him, James, follow God, follow His Word. It's not because sinabi ko, ako yung nag-interpret sa'yo ng scripture na ito yung salita ng Panginoon at ito yung dapat mong gawin. At obviously, pinapakita ko yun clearly sa Kanya na ako'y nagpapasakop at sumusunod sa Diyos. Nag-sorry ako sa Kanya pag nagkakamali ako. Nag-sorry ako sa Kanya kapag medyo mabigat yung disiplina ko sa Kanya. I would say sorry kapag meron mga bagay na hindi ko nagawang tama dahil inaamin ko sa Kanya, anak, I sinned against God. Can we pray? I would always encourage him na merong forgiveness. I would always encourage him na maganda ang buhay kung ikaw ay tunay na makakilala kay Kristo Jesus. At nakita niya na magandang daan ito din para sa kanya. Not because of me. Nakita niya yung kabutihan ng Diyos kung paano kumikilos ang Diyos sa aming pamilya din. Hindi kami perfect family. Makasalanan pa rin kami. Nag-aaway kami ni Del. May mga bagay na hindi kami nagkakasundo. But we pray together and we show it to James that we are submitted to God. At nakikita niya doon sa buhay na yun, yung biyaya na aming magawa ang kalooban ng Diyos, nakikita niya na magandang sundin ito. Gusto ko din ito para sa aking buhay. Hindi ako ito, kundi ako na nakatingin lamang din kay Jesus by His mercy and grace. At ito ngayon, in some ways, ay nagbubunga. Hindi ko alam na mangyayari ito. Alam mo, minsan magugulat ka na lang. And I pray na hindi ako lumihis. You pray for me na hindi ako malayo. Kundi sabi nga sa passage natin, make straight paths for your feet. Mahalaga po na makita po natin yun. We fix our eyes on Jesus and we leave tracks for others to follow so that they may follow Christ also. In ending, sabi nga, so in a word, which means purpose. Ano yung purpose kung bakit kailangan ka mas straighten at mas straighten yung path mo, yung lakad mo? So that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Meaning, maging magandang halimbawa tayo sa lahat upang hindi tayo makatisod sa mga tao na wala pa kay Kristo Jesus. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 12, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. We fix our eyes on Jesus, we live a good track, we strengthen our feeble knees, we strengthen our lives following God upang ito ay maging magandang halimbawa sa kanila.
na ang ating buhay ay maging encouragement sa iba na hindi pa nakakilala kay Jesus. Dahil nakikita nila ang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo Jesus. Na kahit may pagsubok man, may sitwasyon man, mahirap man ang buhay na ating pinagdaraanan, makikita nila na ang ating tugon na tayo ay patuloy pa rin na lumalakad na sumusunod kay Jesus. Nagtitiwala sa Diyos na tapat, nagdidepende sa Diyos at hindi sa tao o sa mundo, nakikita ang pagpapasakop natin at pag-ibig natin kay Jesus. Yun po yung magandang resulta dapat nito. Ikaw nga ba ay encouragement sa mga wala pa kay Kristo Jesus? Nakikita ba sa iyong buhay ang kagalakan mo kay Jesus kahit na may pagsubok man? May mga sitwasyon mang mahihirap. Be an encouragement sa mga wala pa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong buhay na nagdidepende, nagtitiwala, nananampalataya at sumusunod kay Jesus. I do hope maalala po natin ang lahat ng ito. Marami tayong katotohanan na naaral ngayong umagang ito, maraming application din atin ngayong ipanalangin na tunay nating itong maisabuhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Strengthen those who are weak. Straighten your walk. Let us pray. Lord, once again, thank you for your great reminder. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, sa napakalaking encouragement para sa aming lahat, Panginoon Ama, ang inyong panawagan na hindi po dapat kami mapanghinaan ng loob. Hindi po kami mag-fall, Lord God, into loneliness, into depression, or kawalan, Panginoon Ama, ng pag-asa. But Lord, help us to be strengthened by your promises. Help us, O God, to be strengthened by your word for our relationship, O God, in Christ. Be strengthened by our brothers and sisters. Be strengthened, O God, so that we may truly walk and be strong, doing your will for the glory of your name. Help us, O God, to fix our eyes on Jesus. At tunay na mag-iwan po kami ng bakas para sa iba na sila din ay makasunod kay Kristo Jesus. So Lord, we pray all of this because you are the one who is the giver of grace. You alone, O God, is our only hope and our strength. And you are faithful. And because we are your children, you will transform us and you will help us to be more like your Son, Jesus Christ. Thank you, O God, and I pray for each one, maging sa activities pa po namin later on, sa members annual meeting, sa mga gagawin pa po naming mga gawain, sa mga paghahanda ko at pag-aaral pa para sa Solo Cristo this coming Tuesday's teaching. I pray for strength. I pray that may I always be submitted to you and dependent on you in everything. May we live our lives for your glory in the coming week. Help us, Lord God, to pray, to read your word, to grow more in Christ, to submit to you and to obey you for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before we end, meron